Noong araw, si Mariang sinukuan ang reyna sa bundok Arayat. Iginagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil isang diwata, iginagalang din siya ng mga hayop. Sinasabi na may hukuman si Maria sa bundok Arayat at dito nililitis ang kaso ng mga hayop. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Mariang sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. Bakit? Anong nangyari at nabasag ang iyong mga itlog? Tanong ni Maria. Kasi po, kagabi, dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Sumbong ni Martinez habang umiiyak. Never mind. Ipinatawag ni Maria si kabayo. Bakit ka dumamba kagabi kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria kay kabayo pagdating. Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkukak ni Palaka, paliwanag ni kabayo. Maria called for Palaka. Ipinatawag ni Maria si Palaka. Okay, sorry, that's a mistake. It's okay, go ahead, then. Bakit ka biglang kumukak kagabi kaya dumamba si kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria kay Palaka pagdating. Kasi po, humihingi lang ako ng saklolo dahil dala ni Pagong ang kanyang bahay at natatakot akong mabagsakan, paliwanag ni Palaka. Is this the true size of a frog or no? That's only a drawing, right? Itinatawag ni Maria si Pagong. Bakit mo dala ang bahay mo kagabi kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria kay Pagong pagdating. Kasi po, may dalang apoy kasi si Alitaptap at natakot akong masunog ang aking bahay, paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria si Alitaptap. Bakit ka may dalang apoy kagabi kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria kay Alitaptap pagdating. Kasi po, natatakot akong masaksak ni lamok. May dala kasi siyang gulok araw-gabi at apoy lang ang panlaban ko sa gulok, paliwanag ni Alitaptap.
Ipinatawag ni Maria si Lamok. Bakit ka may dalang gulok araw-gabi, kaya nagdala ng apoy si Alitap-tap, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot at kumukak si Palaka, croak, like the frog croaked. Kaya dumamba ng dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Lamok pagdating. Kasi po, hinahanap ko si Talangka, paliwanag ni Lamok. Bakit na naman galit ka kay Talangka? Tanong uli ni Maria kay Lamok. Kasi po, sinipit niya ako nang minsang magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at dumaplis lang ang sipit niya. Wala akong Sipit. Sipit. Pinch, Tita Lynn. Wala akong gulok na dala noon. Nang bumalik ako ay nagtago siya at hindi ko malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsuot, hahanapin ko siya. Galit na paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na iwinasiwas niya ang daladalang gulok. Tinamaan si Palaka at kumukak ito ng malakas. Nagulat si kabayo at dumamba ng dumamba. Nagkanya-kanyang takbo sina Martinez, Alitap-tap, Pagong, at iba pang saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Mariang sinukuan. Dito nagalit si Mariang sinukuan at ipinasiyang parusahan si Lamok. Masyado kang marahas, Lamok, sabi niya. Kung nagkasala si Talangka sa'yo, dapat maisinumbong mo siya rito at bahala akong magparusa sa kanya. May batas tayo at hukuman para sa pagkakasala. Pero dahil naging marahas ka, nagulo pati ang iyong mga kapitbahay. Pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawalan ng pagtitimpi. Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng 3 araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok sa paglilibot ni Lamok. Pinagbayad din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez at pinayuhan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. That's actually the end.